Pagkatapos mag-pause, tinawagan niya ang sect leader at sinabi na ang dahilan kung bakit nila nilikha ang totoong equilibrium sword technique ay dahil wala silang masyadong oras sa Mount Wasek, wala silang sapat na oras para unti-unting pagyamanin ang mga disipulo, at maaaring bumagsak ang sekta sa anumang sandali. Sumagot ang sect leader na tama siya. Sabi ni Anggam kaya naman gusto niyang itanong ito sa kanya. Tinanong niya siya kung sa palagay niya ay may kinabukasan ang Mount Wasek ngayon. Ang sect leader ay nagsimulang pag-isipan iyon. Sa tingin niya, bagamat bumuti na ang kanilang sitwasyon, nalutas na nila ang isa sa marami nilang problema. Hindi pa rin mabilang ang natitira sa kanila. Sumasagot siya na sa tingin niya ay hindi niya madaling sagutin ang tanong na iyon. Hinihiling niya sa kanya na maunawaan na hindi niya masasagot ng maayos ang kanyang tanong. Nagulat siya nang marinig na isinara ni Anggam ang libro at sinabing tutol siya. Tinanong siya ng sect leader, ano ang dahilan kung bakit niya nasabi iyon. Tumingin si Anggam sa mga estudyante at sinagot iyon dahil hindi ito magiging madali. Sinabi niya na bagamat ang tunay na equilibrium sword technique at ang equilibrium sword technique ay nagmula sa parehong mga ugat, sila ay ganap na naiiba. Kung ang equilibrium sword technique ay isa na nagtatakda ng matibay na pundasyon na may mabagal na pag-unlad. Ang tunay na equilibrium sword technique ay isa na nakatutok sa mabilis na karunungan. Higit sa lahat, idinagdag niya na mabilis matuto ang mga bata, at nasanay na sila sa paraan ng totoong equilibrium sword technique. At ang pagtuturo sa gayong mga bata ng equilibrium sword technique ay maaaring magdulot sa kanila ng maraming mapaminsalang kahihinatnan at resulta. Bilang karagdagan, ang pinakamahalagang aspeto ng pagmaster nito ay isang matibay na mas mababang katawan pati na rin ang kabigatan. Sinabi ni Anggam na huli na ang lahat para sa kanila ngayon. Ang leader ng sect ay nalilito at tinanong siya kung ano ang sinabi niya na pinakamahalagang aspeto. Uulitin ni Anggam ang kanyang mga sinabi, ngunit pagkatapos ay sinundan niya ang mga mata ng sect leader at tumingin sa mga estudyante. Napag-alaman niya na ang mga estudyante ay nagtataglay na ng matibay na mas mababang katawan at kaseryosohan. Nang makitang nabigla si Anggam, nagkomento ang sect leader na mukhang sinanay na sila. Well, Anggam, nagtataka si Gum, paano ito posible? Dahil wala naman talaga siyang ginawa. Pareho silang walang imak. Biglang tumingin si Anggam kay Chung at may pumasok sa isip niya na ayaw niyang paniwalaan. Naguguluhan, tinanong niya ang sect leader kung maaari niya itong bigyan ng sandali. May gusto siyang itanong sa anak. Tinawag niya si Chung Mayong na pumunta doon, sinabi niyang may gusto siyang itanong sa kanya. Nagulat si Chung Mayong at sumagot ng oo. Sa kanyang pagdating, sinabi ni Anggam na mabagal at mataas o mabilis at tiyak, at tinanong siya kung alin sa dalawang iyon ang sa tingin niya ay tama para sa Mount Wasek. Si Jung ay huminto sandali at pagkatapos ay itinuro sa itaas na direksyon gamit ang kanyang daliri, na sinasabi na sa tingin niya ay mas mataas, ay malinaw naman ang tamang pagpipilian. Tinanong siya ni Anggam kung bakit. Sinasabi niya iyon. Sumagot siya na ito ay dahil ito ay Mount Wasek. Natigilan ang sect leader nang marinig ang sagot niya. Iniisip niya ang tungkol sa pagmamalaki ng Mount Wasek at sinabi na ang ideal na umiral sa Mount Wasek noong unang panahon ay lumabas sa bibig ng mga pinakabatang disipulo. Inuulit ng sect leader ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. Idinagdag ni Chung na kung ito ay ibang sect, ang huli ang magiging tamang pagpipilian. Ngunit hindi ito ang kaso para sa Mount Wasek upang makuha ang karangalan ng nakaraan at maipalaganap ang pangalan ng Mount Wasek. Muli, hindi sila dapat ikompromiso sa katotohanan. Nagulat, iniisip ng sect leader na nakikita ni Chung ang mga nakatagong kahulugan sa mga salitang Anggam at sinasagot siya ng naaayon. Sumando siya at tinanong si Chung kung sinasabi niya na hindi sila dapat gumawa ng mga kompromiso dahil sila ang Mount Wasek. Sumagot si Chung na ito ang kanyang iniisip. Binago ng sect leader at Yugam ang mga makahulugang tingin pagkatapos noon, sinabihan nila siyang bumalik sa kanyang posisyon. Siya, pagkaalis niya, tinanong ng sect leader kung hindi ba ito nakakahiya. Sagot naman ni Anggam na oo nga. Wala silang ideya na maririnig nila ang mga ganoong salita mula sa isang bata. Sabi ni Anggam, baka masabi niya ang mga ganoong bagay dahil bata pa lang siya, pero dahil bata siya, hindi siya nadadala sa realidad. Dagdag pa niya, bagamat mahirap, biglang ayaw niyang mapahiya sa batang iyon.
Iniisip ng pinuno ng sekta na ang pag-uusap na ito ay ginawa ang usapin sa isang mas malaking isyu at pinipilit silang gumawa ng desisyon. Alam niyang hindi ito simpleng bagay. Ang pagpili ng fundamental technique ay napakahalaga. Ang pagpili ay tutukayin ang landas na tatahakin ng Mount Wasect sa hinaharap. Kinausap ng sect leader si Angam at sinabing inutusan niya siya bilang sect leader ng Mount Wasect. Sa ngayon, babaguhin nila ang fundamental technique ng Mount Wasect mula sa totoong equilibrium sword technique pabalik sa equilibrium sword technique. Oo naman si Angam sa utos niya. Sinabi ng sect leader na bukod pa riyan, iisipin nilang muli hindi lamang ang equilibrium sword technique, kundi pati na rin ang bawat iba pang teknik ng Mount Wasect. Bilang pinuno ng White Blossom Boarding House, magiging mahalaga ang papel ni Angam dito. Oo, sabi niya sa isang iyon din. Sa palagay niya ay hindi sila dapat manirahan sa pagiging isang walang kapangyarihang sekta. Hanggat hawak nila ang pangalan ng Mount Wasect, dapat silang laging magsikap na maging pinakamalakas. Ito ang obligasyon at ang pagtawag sa mga nasa ilalim ng pangalan ng Mount Wasect. Sila ang Mount Wasect, at ang mga batang ito ang kanilang kinabukasan. Maaaring hindi nila maabot ang kanilang layunin sa kanilang henerasyon. Gayunpaman, sa oras na umalis ang mga batang ito sa sekta, ang pangalan ng Mount Wasect ay maaaring muling sumikat habang bumabalik sa kanyang posisyon. Nagtataka si Chung kung gaano sila kaawa-awa, at kung talagang kailangan nilang itanong sa kanya na malaman iyon. Siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at iniisip na inilalagay niya ang pagkain sa kanilang bibig, at ngayon ay nagtatanong sila kung paano ngumunguya ang pagkain. Galit, iniisip niya kung ano ang inaasahan niya mula sa kanila. Wala man lang silang magawang tama. Napahawak siya sa kanyang ulo, iniisip na malamang na ginugulo nila ang lahat ng kanilang ginagawa ngayon, ngunit anuman ang kanilang ginagawa, malamang nabisitahin niya ang Huam Prefecture sa lalong madaling panahon. Iniisip niya na malamang na ginugulo din nila ang negosyo sa Huam Prefecture. Inis na sabi niya na wala ng pag-asa ang sektang ito. Kung wala siya, nakikita siya ng mga estudyante sa paligid na kakaiba ang kanyang pag-uugali at nagtataka kung ano ang kanyang sinasabi. Matapos ang mahabang panahon ng paghihirap, sa wakas ay payapa na ang Mount Wasect. Ang isyu sa pananalapi, na siyang pinakamalaking problema ng Mount Wasect, ay ganap na nalutas. Ang mga bagong pamamaraan ay itinatatag upang himukin ang sekta sa hinaharap nito. Masaya ang lahat, napuno ng tawanan ang templo. Sinabi ni Chung na ito ang dapat na mangyari, ngunit kabaligtaran ang kanyang nararanasan. Sinabi niya na ang lugar na ito, Huam Prefecture, ay magulo mismo. Tinawag ni Jung si Gul at sinabing gusto niyang makipag-chat. Isinantabi niya si Gul at binanggit na narinig niya na si Gul ang bunsong anak ng isang medyo kilalang merchant family. Tinatanong niya kung ito ay tulad ng anak ng isang mahusay na negosyo ng kontinente. Inilibot ni Gul ang kanyang mga mata at sinabing, ito ay basura. Nilinaw niya na anak lang siya ng isang maliit na merchant family. Sinabi ni Chung na dapat ay mayroon siyang mga mata upang makita kung ano ang nangyayari. Tinatanong niya kung hindi ito ang kadalasang nangyayari. Sabi nga, bagaman ang lahat ng mga bunsong anak ng mga kilalang pamilya ay mga problemang anak, lihim silang nagtatago ng isang espesyal na talento o isang bagay na katulad nito. Tinanong siya ni Gul kung ano ang kanyang pinag-uusapan, sa paghula na siya ay mali. Sinabi ni Chung kay Gul na kalimutan ito. Bigla silang napalingon sa likod, na-offend ng marinig. Ang ingay ng kaguluhan sa pagitan ng mga customer at mga estudyanteng nagsisilbi sa kanila. Tinanong ni Chung si Gul kung ano sa tingin niya ang dahilan ng kaguluhang ito. Sumagot si Gul na ang dahilan ay ang mga taong orihinal na namamahala sa lugar na ito. Tinanong ni Chung kung ang ibig niyang sabihin ay ang mga scammer na iyon. Sumagot si Gul na hulaan niya na mayroon silang magandang reputasyon mula sa kanilang mga empleyado, dahil karamihan sa kanila ay umalis nang ang mga scammer ay pinalayas dito. Nagpakita ng mapait na mukha si Chung at nagtanong kung sa palagay niya ay may magandang reputasyon ang mga lalaking iyon. Sagot niya, to be exact, instead of a good reputation, parang dinala nila dito ang mga personal connections nila, dahil karamihan sa kanila ay pamilya o kamag-anak, umalis na lang sila after a while. Tinanong ni Chung kung sinasabi niya ito ay dahil sa mga empleyado. Sumagot si Gul na ito ay isa sa mga dahilan. Gulat na tanong ni Chung kung meron pa.
Sumagot si Gul na may problema na ang mga nakatataas sa Mount Wasect ay hindi nagtataglay ng mga kasanayang kinakailangan sa pagpapatakbo ng isang negosyo. Nagtanong si Chung kung sinasabi niya na ang Mount Wasect ay kasalukuyang kulang sa kakayahan na pamahalaan ang negosyong ito. Sinabi ni Gul na ito ay parang kwintas na perlas sa leeg ng baboy. Biglang may narinig silang dalawang estudyante na nag-aaway. Pinagalitan ng isa ang isa, sinabi na hiniling niya sa kanya na dalhin ang tiyaan ng barley, ngunit nagdala siya ng ulang. Ang isa ay nagsasabi sa kanya na huminto sa pagsigaw na parang alam niya ang lahat. Idinagdag niya na hindi pa siya nakakahawak ng mga mamahaling tiyaan na tulad nito dati sa kanyang buhay, at nagtatanong kung paano niya dapat makilala ang mga ito. Ang isa naman ay nagtatanong kung binabanggit ba niya na nahawakan na niya ang mga ito bago sila makitang nag-aaway ng ganoon. Binanggit ni Gul na ang pagpapatakbo ng isang negosyo ay hindi isang madaling gawain. Kailangan nilang piliin ang bawat solong item at materyal. Kung pipiliin nila ang mga materyales na masyadong mahusay, hindi sila kikita. Ngunit kung pipiliin nila ang mga mura, hindi sila makakaakit ng mga customer. Kung kukuha sila ng mga tao para mag-asikaso ng mga bagay para sa kanila, kukunin nila ang lahat ng kita, at hindi sila mabigla. Nagtanong si Chung, paano kung simulan nila ang pag-aaral kung paano magpatakbo ng negosyo simula ngayon? Sumagot si Gul sa pamamagitan ng pagtatanong kung talagang magtuturo siya ng 40 taong gulang na geezers ng martial arts techniques kung hihilingin sa kanya na gawin ito. Sagot ni Chung, hindi siya magbubuntong hininga. Sinabi ni Gul na hindi ito nagtatapos dito. Sinabi niya na magkakaroon sila ng mga problema kahit na sinusubukan nilang bumili ng mga item. Tinanong niya si Chung kung ano sa tingin niya ang gagawin ng nagbebenta kung may mga walang muwang na tao na dumating para bumili ng mga item. Chung, walang pag-asa na sinabi na malamang na sila ay pumutol sa kanila. Sinabi ni Gul na hindi lang iyon. Idinagdag niya na malamang na maalis nila ang lahat ng mayroon sila. Sinabi ni Gul na ang negosyong ito ay hindi gagana, dahil ito ay tiyak na mabibigo sa simula. Si Chung, malungkot na tumingin sa langit at naisip na sa wakas ay napagtanto niya ang kadakilaan ng sahyong Jiang-Jiangmun. Walang kahirap-hirap ang operasyon ng mga negosyo noong nandito siya. Iniisip ni Chung na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa magdusa ng ganito. Tinanong ni Chung si Gul kung ano ang solusyon para sa sitwasyong ito, sumisigaw. Sagot niya na hindi niya alam. At nagtatanong kung nakikinig pa ba siya sa sinabi ni Gul sa kanya kanina. Sabi niya, kung talagang may kakayahan siyang lutesin ang ganitong bagay, naging matagumpay na siyang negosyante. Binanggit niya na kahit ang kanyang ama ay hindi kayang lutesin ito. Nag-aalalang tanong ni Chug kung seryoso ba talaga ito. Sumagot si Gul na wala silang magagawa. Idinagdag niya na kung gusto nilang magpatakbo ng isang malaking negosyo tulad nito, gusto nilang karamihan sa mga item ay magkaroon ng ilang uri ng tradisyonal na background, ngunit wala ito dito. Binanggit niya na kung maayos lang si Elder Huang, maaaring iba ang mga bagay. Nagtataka, tinanong ni Chung kung sino siya. Sumagot si Gul na siya ay isang mahusay na merchant. Ipinaliwanag niya na si Huang ay isa sa mga dakilang merchant na aktibo sa lalawigan ng Shaanxi. Nakipag-ugnayan siya hindi lamang sa mga bagay mula sa East Sea, kundi pati na rin sa mga bagay mula sa hindi pinangalanan at kanlurang mga rehiyon. Bilang karagdagan, siya ay naging sponsor ng Mount Wasect sa mahabang panahon. Medyo sikat siya dito. Pagkatapos ng lahat, ang Mount Wasect ay nakatayo pa rin salamat sa kanya. Nagulat si Chung nang makitang itinaguyod ni Huang ang Mount Wasect at tinanong si Gul kung ano ang nakita niya sa kanila. Wala silang anumang kapansin-pansin dito, kahit ang mga alagad. Nakakasakit si Gul na makita siyang ganito. Tinanong ni Chung kung bakit siya gumagawa ng ganyang mukha. Sagot niya na wala lang. Siya. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi niya alam kung ano ang nakita niya sa Mount Wasect, ngunit narinig niya na si Huang ang nag-sponsor hindi lamang sa kanila, kundi sa maraming iba't ibang lugar. Kung narito siya, walang magiging problema, dahil nakakuha sila ng payo at tulong mula sa kanya. Tinanong ni Chung kung hindi ibig sabihin nito ay nalutas na ang problema. Ang sabi niya ay kailangan lang nilang humingi ng tulong sa lalaking iyon. Sumagot si Gul, hindi nila magagawa. Si Jung, nakakagulat, nagtataka kung bakit. Binanggit ni Gul na siya ay nasa siket sa nakaraang taon, at mayroon pang ang chismis na siya ay walang malay ngayon. Naiintindihan ni Chung ang buong sitwasyon.